Wala kang kasalanan, Clara. Pero ang mga bagay na nangyayari ay dahil sa kagustuhan ng mga elemento. Bigla, naramdaman ni Clara ang bigat sa kanyang dibdib. Nagsimulang gumapang ang mga ipis mula sa sahig, umaakyat sa kanyang mga binti. Hindi siya makagalaw, tila ba nakapako sa kinatatayuan niya. Sina ng buwan. Ang lungsod ng Maynila, kilala sa mabilis na takbo ng buhay at ingay ng mga tao't sasakyan. Pero sa likod ng mga maliwanag na ilaw at malalaking gusali, may mga sulok ng syudad na hindi pinapansin ng karamihan. Isa na dito ang isang lumang apartment sa may sampaalok na kinatatakutan ng mga nakatira malapit dito. Pinaniniwala ang doon naninirahan si Aling Vicky, isang mambabarang. Si Clara, isang estudyanteng nakatira sa isang boarding house malapit sa eskinita, ay isang abalang mag-aaral sa kolehiyo. Palagi siyang puyat dahil sa dami ng proyekto at pagsusulit. Minsan, sa kalagitnaan ng kanyang pagre-review sa madaling araw, may narinig siyang kakaibang tunog mula sa kanyang bintana. Siguro pusa lang, bulong ni Clara sa sarili habang tinutok ang kanyang flashlight sa bintana. Pero wala siyang nakita. Binaliwala niya ito at bumalik sa pag-aaral. Kinabukasan, habang naglalakad papuntang eskwela, nadaanan niya ang apartment ni Aling Vicky. Marami ng kwento ang kumalat tungkol sa matandang ito. Ayon sa mga tsismis, ang sino mang galit sa kanya o hindi magbayad ng utang ay may kakaibang nararamdaman. Bigla ang sakit, mga sugat na hindi gumagaling o kung minsan, nagkakaroon ng sugat na tila kinagat ng mga insekto. Sa bawat hakbang ni Clara, tila ba lumalamig ang hangin at ang mga tao sa paligid niya ay tumigil sa pag-uusap. Dahan-dahan siyang lumingon at nakita si Aling Vicky nakatingin sa kanya mula sa bintana ng kanyang apartment. May kakaibang ngiti sa labi ng matanda na para bang alam nito ang lahat ng lihim ng kanyang isipan. "Magandang umaga po," bati ni Clara kahit nanginginig ang boses. Hindi sumagot si Aling Vicky pero hindi rin inalis ang titig sa kanya. Dumating ang gabi, nag-aaral na naman si Clara. Pero habang siya ay nagre-review, muli niyang narinig ang kaluskos sa bintana. Sa pagkakataong ito, mas malakas, mas marami. Binuksan niya ang bintana at sinilip. Nagulat siya nang makita ang mga ipis na nagkakandaugaga sa dami. Kumalat ito sa kanyang bintana at pumasok sa loob ng kanyang kwarto. "Diyos ko, ano ito?" Sigaw ni Clara habang nagtatakbo palabas ng kwarto. Pero kahit saan siya magpunta, may sumusunod na ipis. Tila ba tinutugis siya. Nakita niyang naglalakad si Aling Vicky sa kalsada at sa tingin niya,
May kinalaman ito sa nangyayari. Pinuntahan ni Clara ang kanyang landlady, si Tita Melba, at isinalaysay ang kakaibang pangyayari. Nag-usap silang dalawa sa maliit na sala ng boarding house. May alam ka ba kay Aling Vicky? Tanong ni Clara. Ah, si Vicky? Mambabarang daw yan. Bulong ni Tita Melba. Kung totoo man o hindi, hindi ko alam. Pero maraming nagkakasakit na lumalapit sa kanya. Chismis lang yan nun. Pero nung mga nakaraang buwan, marami talagang nagkaroon ng hindi maipaliwanag na sugat at lagnat. Kinabahan si Clara. Alam niyang hindi niya nagustuhan ang tingin sa kanya ni Aling Vicky kanina. Kinabukasan, pumunta siya sa simbahan para magdasal, umaasang mapapawi ang takot na nararamdaman. Pagbalik ni Clara sa kanyang boarding house, nagulat siya nang makita ang ilang sugat sa kanyang braso. Mga maliit na tuldok na parang kagat ng insekto, ngunit matindi ang hapdi. Ilang araw ang lumipas, hindi na makalabas ng bahay si Clara dahil sa dami ng sugat na tila ba patuloy na lumalala. Pumunta siya sa doktor, ngunit hindi maipaliwanag ng mga ito kung ano ang sanhi. Ang mga gamot na binigay sa kanya ay hindi rin tumalab. Sa kanyang desperasyon, binalikan niya si Tita Melba. Kailangan ko ba siyang kausapin? Nanginginig na tanong ni Clara. Mas mabuting subukan mo, magdala ka ng alay. Sagot ni Tita Melba. Minsan, sapat na ang makiusap. Kinabukasan, dala ang isang basket ng prutas at kandila. Nilakasan ni Clara ang loob na puntahan si Aling Vicky. Pagdating niya sa bahay ng matanda, bumukas ang pinto bago pa man siya kumatok. Nakangiti si Aling Vicky. Para bang inaasahan na siya nito. Ano ang kailangan mo, iha? Tanong ni Aling Vicky habang inaayos ang mga kulot nitong buhok. Pasensya na po, wala po akong masamang intensyon. Kung ano man po ang nagawa kong mali, patawarin niyo po ako. Iniabot ni Clara ang alay sa matanda. Nanginginig ang kanyang kamay. Ngumiti lang si Aling Vicky. Wala kang kasalanan, Clara. Pero ang mga bagay na nangyayari ay dahil sa kagustuhan ng mga elemento. Bigla, naramdaman ni Clara ang bigat sa kanyang dibdib. Nagsimulang gumapang ang mga ipis mula sa sahig, umaakyat sa kanyang mga binti. Hindi siya makagalaw, tila ba nakapako sa kinatatayuan niya. Alam mo bang ang bawat nilalang ay may halaga? Sabi ni Aling Vicky. Lahat ay may kapalit. Dahan-dahang naglaho ang mga ipis, kasama ang sugat ni Clara. Sa kanyang pag-alis sa bahay ni Aling Vicky, naramdaman niyang hindi na siya tinutugis ng mga insekto, pero alam niyang may iniwang marka ang mambabarang sa kanya na hindi madaling mabubura. Walang nagawa si Clara kundi magpatuloy sa kanyang buhay, pero alam niyang habang buhay niyang dadalhin ng takot at pag-aalinlangan na anumang oras ay maaring bumalik ang mambabarang sa kanyang buhay. Sina ng buwan.